Isa sa malaking propesiya na nakasulat sa Biblia ay ang paglabas nitong tinatawag na Antichrist. Subalit ang katanungan dito mga sangkay, papaano nga ba paghaharian ni Antikristo ang ating mundo? Ano ang kanyang mga gagawin? Kung bakit sasambahin siya ng maraming tao sa panahong yan? This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Marami sa mga propesiya sa Biblia, mga sangkay, ay natupad na. At marami rin po sa mga propesiya na nasusulat sa Bible ay kasalukuyang nagaganap sa ating panahon. Ngunit may mga paparating pa. Isa sa maraming mga prophetic events na nakasulat po sa Biblia na paparating pa ay ang rapture, pagtayo ng third temple, paglabas ni Antichrist, 7 years tribulation, Armageddon, at marami pa pong iba. Lahat ng yan mga sangkay ay nakasulat sa Biblia. Kaya nga po, lagi nyo pong tatandaan na ang Biblia po ang source ng lahat. Kung gusto nyo pong malaman kung ano ang nangyari nakaraan, papaano nag-exist ang lahat ng bagay sa mundo, kasama na po ang tao, kailangan nyo lamang pong buksan ang Biblia simula sa pinakaunang libro. At dito mga sangkay, makikita nyo kung papaano po tumami ang tao, papaano po nagkaroon ng maraming mga bansa, papaano po lumaganap ang kasamaan hanggang sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus doon sa Israel. At isa sa mga nakasulat sa Bible, mga sangkay, ay ang future ng ating mundo, na kung gusto mong malaman kung ano ang mga paparating pang mga nakapropesiya sa Biblia, buksan mo lamang po ang banal na aklat at malalaman mo ang lahat ng ito. Ngunit ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin ang malaking propesiya na nasusulat. Ito po ay ang paglabas ni Antichrist ng literal. Siya po ay dinescribe ng Biblia as a man of lawlessness in the book of 2 Thessalonians, na kung saan lalabas mga sangkay sa unang panahon ng ating Panginoon. Ang araw ng ating Panginoong Diyos sa panahon na yan kasi ay hindi lamang po bumibilang ng 5 taon or 7 years, 10 years, 20 years. Ito po ay extended period of time na included po dyan mga sangkay ang 7-year tribulation, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa Israel at pagsupil sa rebelding si Antichrist, at ang paghahari ni Jesus Christ sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa, at ang final defeat o pagkatalo ni Satanas, at ang tinatawag na White Throne Judgment. Yan po ang binubuo ng tinatawag na panahon ng ating Panginoong Diyos o araw ng ating Diyos. Si Antichrist ay binigyan ng title bilang isang man of lawlessness. Dahil itong si Antichrist, mga sangkay, ay magiging against sa biblical standard. Tatapakan lamang po niya ang banal na aklat. In the book of Daniel, chapter 7, speaks of this man as a boastful hari na kung saan susubukan niya pong baguhin ang lahat ng standard, lalong-lalo na po ang mga batas. At lahat ng ito ay aayon para sa kanya lamang kagustuhan o kalooban. Magdadala po siya ng mensahe sa mundo na mag-unite sa lahat ng mga bansang nagkakagulo at nag-aaway-away. Kung mapapansin niyo mga sangkay, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, marami sa mga bansa nagkakaroon po ng matinding kaguluhan, awayan pagdating po sa kapangyarihan at banggaan po pagdating sa ekonomiya at puwersa ng kanilang mga bansa. Ngunit itong Antichrist ay makikita ng marami bilang isang peacemaker, na ayon po sa salita ng Diyos, itong Antichrist, i-unite niya ang lahat ng mga bansa. Halimbawa na lang mga sangkay, ang nag-aaway ngayon ay North Korea laban po sa South Korea, Ukraine against Russia, at marami pa pong iba. Lahat ng yan mga sangkay, pag-iisahin niya, pagbabatiin niya. Yan po ang goal ni Satanas, na itong si Antichrist ay maging isang fake peacemaker na mag-unite sa lahat ng mga hari at makapangyarihang tao sa mundo. Si Antichrist mga sangkay ay may angking karisma na kapag siya po ay nagsalita, papakinggan siya ng lahat ng mga leader ng mga bansa. Ito ang rason mga sangkay kung bakit mas mabilis niya pong nahata o nakuha ang loob ng lahat ng mga hari at mga leader. Gagawa po siya ng mga matitinding pangako at kamanghamanghang mga milagro at magtutulak sa lahat ng mga bansa na magkaisa politically, economically, and religiously under sa kanyang leadership. Ganyan po katindi itong si Antichrist. So hindi po siya basta-bastang tao lamang. Ma-impluwensya na may kasamang
karisma. Ayon po sa Biblia, gagawa po siya ng covenant sa Israel. Ang Israel kasi mga sangkay, bagamat maliit lamang po na bansa, ngunit dito po nag-umpisa ang lahat, lalong-lalo na po ang pananampalataya ng Kristyanismo. Kung kaya't marami sa mga Christian nations, mataas ang respeto sa mga Hudyo. Dahil bagamat nireject po nila si Jesus Christ, sa kanila din po natin nalaman na mayroong totoong Diyos na nag-i-exist. Ang haring ito mga sangkay na si Antichrist ay gagawa ng isang matinding covenant sa Israel na paniniwalaan din po siya ng mga Hudyo. Ngunit 3.5 year lamang mga sangkay, babaliin niya po ito at itatapon niya ang kasunduan. In the book of Daniel chapter 9 verse 27, the Bible says, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, patitigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. So after 3.5 year, mga sangkay, wawakasan nitong Antichrist ang kanyang kasunduan at sa templo mismo ng Israel na kung saan nag-aalay po ng paghahandog sa Diyos. Ito na siguro ang tinatawag na third temple, mga sangkay, ilalagay niya po ang kanyang sarili bilang isang Diyos na dapat sambahin ng lahat ng tao. At sa pagkakataong yan, mga sangkay, paniniwalaan po siya ng maraming hari sa buong mundo. Dahil nga, mga sangkay, ganon ang karisma niya, malapit siya sa mga matataas na opisyal o leader ng mga bansa. Madali niya pong makukuha ang atensyon ng marami sa galing niya po magsalita at sa mga ipinapakita niyang mga milagrusong kababalaghan. Naaakalain mismo ng marami na siya nga talaga ang Messiah na matagal nang hinihintay ng Israel. Ayon pa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ay Diyos. Ngayon mga sangkay, itong tinatawag na third temple ay malapit na pong itayo. Ang disenyo nito, mga sangkay, ay nariyan na po sa Israel. At ang mga iaalay o iahandog mga sangkay sa pagtayo ng templo ng Diyos sa bayan niya ay nakaredy na rin po. Kaya nga palaisipan mga sangkay itong nangyayaring digmaan ngayon sa Israel. Ano nga ba ang susunod pagkatapos ng digmaan na yan? Ito na ba ay ang pagtatayo ng tinatawag na third temple na kung saan ito po ang magiging umpisa ng araw ng ating Panginoong Diyos? Sa araw na ito mga sangkay na kung saan itataas na ni Antichrist ang kanyang sarili sa mismong templo ng ating Panginoong Diyos sa bansang Israel, pipilitin niya na po ang lahat ng tao na sumamba sa kanya. Sinabi po ng Biblia sa Mark chapter 13 verse 14, kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan dahil ang araw na yan mga sangkay ay lalong magiging mas masalimuot at dito na nga po papasok ang tinatawag na Great Tribulation. So ang unang 3.5 year ay isa pong tribulation na hindi pa ganun kalala. Pero ang sumunod na mahigit 3 taon mga sangkay, ito po ang magiging pinakamabigat na sitwasyon sa ating mundo. Dahil dito na po papasok ang tinatawag na Great Tribulation at makikita ng buong mundo ang wrath of God, galit ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao na sumamba kay Antichrist. Itong action ni Antichrist ay magiging rason para ang kanyang kaharian ay lumawak sa buong mundo hanggang sa uudyukan niya ang lahat ng mga kasundaluhan sa iba't ibang panig ng mundo na magmarcha mula po sa east para labanan po ang Israel at papalibutan po nila ang Jerusalem. Lahat ng mga malalakas na puwersa ay pag-iisahin niya at magmamarcha papunta sa Israel upang labanan ang King of Kings and Lord of Lords. At ito po ay tatawaging the Great Battle of Armageddon, ang digmaang hindi pa po nararanasan ng mundo simula ng likhay nito. Sa Revelation chapter 16, ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Itong Antichrist, mga sangkay, ay may sarili din po siyang mga tinatawag na mga propeta na ito po ang magiging messenger niya
sa lahat ng mga hari, lahat ng mga leader na magiging kasama sa digmaan. Na ayon po sa Revelation chapter 19 verse 19, at nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Itong nakasakay sa kabayo, mga sangkay, ito na po ang panahon na kung saan bababa ang ating Panginoong Hesus, ang tinatawag na second coming of Jesus Christ sa kanyang bayan, walang iba kundi ang Israel. At sa pagkakataong ito, mga sangkay, dito po magtatapos ang paghahari ni Antichrist at lahat ng demonic forces sa mundo na mangyayari at magaganap nga po, mga sangkay, ang tinatawag na 1,000 millennial reign of Jesus Christ sa ating mundo. Kaya tayo, mga sangkay na naglilingkod sa ating Panginoon, seryosohin po natin ito. Hindi po pwede na maiwan tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon at maranasan natin ang puot ng Diyos sa mundo sa araw ng Great Tribulation.